Good morning! Good morning to everyone! Eto, parang hindi ako marunong mag-ano na guys. Parang yung utak ko parang kinakabahan na palagi, ninenervyos. Ewan ko ba. Pero, una sa lahat, thank you so much sa mga subscriber ko dyan. Please, subscribe my new channel, Lydia Pua 19. Yan ang ano ko, yan ang bagong channel ko ngayon kasi yung una noon ay nawala guys. Kaya ngayon pinayos ko yung cellphone ko, nawala na yun yung 816 subscriber. Ngayon, panibagong hirap, panibagong subscribe na naman kayo guys. Please subscribe my new channel. Sana subscribe niyo ako at supportahan din ako. Maraming salamat sa support niyo sa akin. At shout out kay Ma'am Moji on Air, USA. Yan ang hindi nawawalang si Ma'am JB. Ayan si Ma'am JB at saka si Manong Lakay channel, saka si Arthur Blanco channel, YT channel. Alam niyo guys, marami pa din kasi naka 16 subscriber na rin ako guys. Pero siyempre, tuloy pa rin. Kaya nagpapasalamat ako sa anak ko kasi binalik niya yung wifi. Kasi dati inalis na namin yung wifi kasi mga bata, hindi na sila nag-aaral ng mabuti. Puro wifi, puro Mobile Legend, puro PUBG. Busy na sila tapos yung pag-aaral nila parang baliwala na yung pag-aaral. Pero ang importante, kayong mga bata, ang importante ay pag-aaral. Kasi paano ka makalayo sa mundong ito? Paano mo matutupad ang mga pangarap mo sa buhay kung hindi ka mag-aral, di ba? Hindi ka mag-aral mabuti. Lalo na kung ang mga magulang mo ay OFW. Gaya ko noon, ang pangarap ko makapag-aral yung 3 kong anak kasi kaya nag-OFW ako. Pero hindi ko natupad yun kasi hindi sila nakapag-aral. High school graduate lang gaya yung anak ko na isa yung lalaki. Ang pangarap namin noon, gusto niya maging engineer. Yan, yung lalaki, yung nasa Saudi. Tapos yung isa, yung pangalawa ko, nag-aral naman yun ng college kasi nakakuha naman siya ng computer science. Pero hindi lang siya nagtrabaho kasi may anak na siya, marami na siyang anak at saka nag-asawa. Yun. Kaya yung bunso, talagang hindi mo maasahan yun na mag-aral kasi independent yun, makasarili yun. Gusto niya magtrabaho na agad. Bata pa lang yan, grade 6 pa lang siya, gusto na niya pumasok sa katulong. Ganyan, hindi na niya ako hinintay na makalusot pa ako na makapag-abroad, ganun, wala. Ano siya sa kanya, yung bang nagmamadali siyang maghanap ng pera, ganun. Kaya, yan, tumakas, nagpunta sa Manila, pumasok na katulong hanggang naging dalaga na siya. Ganyan siya katapang. Kaya yun, ngayon, nagsisi din siya kasi hindi siya nag-aral. Kahit high school graduate lang. Kasi kung high school graduate ka, marunong kang umintindi ng English, pwede kang mag-abroad, maging OFW guys. Pero kung hindi ka nakapag-graduate, hindi ka marunong magbasa, paano ka mag-sign ng mga kontrata mo? Paano mo mababasa yung mga sinasabi nila doon sa contract mo? Paano ka mag-fill up sa airport kung bago ka alis? Di ba? Marami kang pipil upan, marami kang ilalakad din bago ka alis. Pagkatapos, paano mo malalaman yung mga salary mo, magpadala ng pera, ganun. Kaya, ngayon nagsisi siya kasi ngayon humirap ang buhay, hindi siya nakapag-aral. Paano siya makapag-abroad? Buti pa yung isa, nakapag-aral din, kaya yun, makaintindi ng English. Bakit dito sa Pilipinas guys, hindi, kahit paanong gawin natin, talagang mahirap ang buhay, di ba? Hindi naman yung sobrang hirap. Pero kailangan talaga mag-sacrifice ka na tumulong din sa mga anak mo. Ganun din ang pamilya mo kung may pamilya ka na, di ba? Na hindi lang iisa ang maghanap buhay kasi ngayon hindi na uso yung yung lalaki lang kumikita. Kailangan dalawa na kayo na kumikita. Hindi pwede na pabayaan mo na lang yung asawa mo na siya lang ang magtrabaho. Tulad namin, di ba? Nung kami, yung asawa ko at hindi pa ako nakapag-abroad, siya ang malakas na magtrabaho kasi siya ang lalaki. Pero hindi ako naging tanga na magulang na ina. Kahit siya yan, mahirap na pagtatrabaho yan sa bukid, sinasabayan ko yan. Pagdating niya doon sa pag tapos na ako sa school, ihatid ko yung mga bata, magsama din ako ng itinda ko sa eskwelahan guys. Magsama din ako doon.
habang may binabantayan ko yung mga anak ko do'n, magtinda ako do'n ng mga pagkain, mga candies, lahat-lahat. Yan. Yung nakaupo ako do'n o nagbabantay. Andun ako kasi noon, free pa yung tinda sa school. Hindi pa bawal. Kasi kahit pwede kang magtinda ng juice, mga tinapay, mga biskwit, lahat-lahat, kahit anong gusto mo. Basta may lamesa ka konti, mag-upo ka doon, pwede kang magtinda. Kapal mukha lang ang gagawin mo. Pero ngayon, hindi na pwedeng magpwesto ka doon kasi sa school campus na nila, mayroon ng canteen nila doon. Kaya every school ngayon, mayroon ng canteen. Kaya hindi na tayo makapagtinda sa loob ng eskwelahan para hindi na makalabas yung mga estudyante. Pero ako noon, nung dumating ako galing abroad, yan, after 2 months, nagtinda-tinda rin ako sa highway kasi nang halo-halo kasi sinasayang ko yung panahon guys, yung panahon na mainit, pagkatapos talagang kailangan mo talaga ng gumalaw para magkapera ka din na kahit papano na hindi ka lang nakaupo, hindi ka lang dyan sa bahay. Ngayon lang kasi, siyempre tumatanda na rin ako at saka marami na rin ginagawang project yung anak ko. Kaya parang hindi na ako makalabas kasi time is gold. Andito ka lang sa bahay, maglinis, magayos, maggawa ng mga dyan sa labas, magpakain ng kung ano-ano dyan, mga hayop, kung ano yung plano niya. Kaya yung magulang, full support talaga sa mga anak. Lalo na po kung yung anak mo ay walang asawa, di ba? Lalo yung anak ko na lalaki, guys. Walang asawa. Wala naman siyang asawa dito sa Pilipinas. Meron siyang anak, pero walang asawa kasi separate sila. Dahil nga sa ibang problema na yun, sa kanila na yun. Siyempre, sino nga pagtiwalaan ng anak ko? Pagkatiwalaan, di siyempre magulang. Magulang, kaya ikaw naman na magulang. Dapat sumuporta. Kung ano yung kahirapan niya, ano yung talagang kagagaan ng buhay namin. Talagang full support ka din kasi wala naman siyang asawa na pinagsasabihin na gaya ko noon. Meron akong asawa, meron akong mga anak na naiwan dito. Sila yung bahala sa pera ko. Kung ano yung project nila, ano yung gusto nilang pagkagamitan ng pera. Ganon din ngayon ang anak ko, nandun sa abroad. Itiwala niya lahat yun kasi gusto naman niya gamitin ng kabubuhay namin na makatulong sa kapwa, di ba? Pero yung isang tao na hindi nakakaintindi, nang alam niya ako lang yung naglulustay ng pera, hindi niya alam na ang pera ay maraming pupuntahan. Diba? Maraming pupuntahan, hindi lang bisyo. Ako, wala akong bisyo guys. Kapi lang ang bisyo. Yan, minsan mag-order ako ng Shopee kasi gusto ko halaman eh. Yan ang passion ko. I want, gusto ko yung mga, pero hindi naman yung mamahalin na halaman. Magbalor ng 10,000, 5,000, hindi. Hanggang 57, hanggang yung mura-murahin lang na halaman ang binibili ko sa mga seed na gusto kong itanim, ganun. Hindi yung, never pa akong, tignan nyo naman, nagbablog ako guys, makita nyo ba yung mga damit ko ay puro bago? Hindi, ito matagal na to, mga damit na hinihingi ko lang dun sa mga amo ko. Hindi ako mahilig bumili ng para sa sarili ko guys. No way, hindi ako talaga bumibili yan. Hanggang sinelas, hindi pa kung minsan tinitiis ko pa yan. Para lang, ayokong maano yung pera ng anak ko na gusto ko yung ano yung order niya. Yan, gaya ng baboy, di ba? Yung baboy, ang ganda-ganda na guys. Sobrang ganda na. Mga partner namin, siyam ang partner. Pwede mo nang anuhin na December. Ang alam ng anak ko, kikita na rin. Daming gastos guys, sobrang dami. Mag-order ako ng feeds. Diyos ko, halos kulang pa yung sahod niya. Tapos nang may sakit naman ng baboy. Anong ginawa ng matanda? Kumain ng may sakit pala na baboy. Tapos papasok doon sa loob ng kulungan.